Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Ninja and Ninja 2 na napalabas noong 2009 at 2013. Ito ay patungkol sa isang maputing lalaki na hindi inaasahan ng mga yakuza gang na siya palang pinakadelikadong ninja na nabubuhay. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang lalaking tinatawag na Casey Bowman, at siya'y naninirahan sa isang lugar ng sining ng mga martial arts sa Hapon. Ang pinuno roon ay si Takeda Sensei. Hangad ni Casey na maging bihasa sa Bushido, isang sining ng martial arts na may kinalaman sa labis na disiplina at matibay na kahusayan. Matapos ang maraming pagpupunyagi, nakakamit niya ang respeto ni Takeda Sensei at ng kanyang anak na si Namiko. Isang araw habang nagte-training si Casey kay Namiko, dumating si Takeda Sensei at nagbigay sa kanila ng payo. Sinabi niya sa kanila na sa sining ng mga martial arts, mahalaga ang manatiling malamig at mahinahon kapag kay nakikipaglaban. Sa bandang huli ng gabi, binuksan ni Takeda Sensei ang isang espesyal na kahon, at doon ay naruroon ang isang lumang kasuotan ng ninja at sandata na tinatawag na Yoroi Bitsu. Ito ay nasa kanilang pamilya na sa loob ng mahabang panahon. Kapag natipon na ang lahat ng mga estudyante, ipinahayag ni Takeda Sensei na si Casey at ang isa pang estudyante na si Masazoka ang pinakamagaling sa klase. Ngunit hindi gusto ni Masazoka na maihambing kay Casey, iniisip niyang mas magaling siya, at hindi talaga niya gusto si Casey dahil malapit na magkaibigan si Casey at si Namiko. Kinabukasan, itinatag ni Takeda Sensei ang isang laban at hinihiling kay Casey at Masazoka na maglaban sa isa't isa. Hindi talaga gusto ni Masazoka si Casey, at agad siyang sumalakay, sobrang masama ang ugali tungkol dito. Si Masazoka ay labis na galit upang makinig sa mga pagsusumikap ni Takeda Sensei na pigilan siya. Patuloy siyang nananakit kay Casey at sinubukan pang saksakin ito gamit ang kanyang katana, na parang isang malaking tebak. Ngunit nakayang ipagtanggol ni Casey ang kanyang sarili at masaktan si Masazoka sa ilalim ng kanyang mata dahil sa isang masamang ginawa ni Masazoka. Kailangan siyang palayasin ni Takeda Sensei mula sa dojo. Labis na galit si Masazoka tungkol dito at nangako na maghihiganti siya sa lahat ng nasa dojo. Siya ay talagang galit. Matagal na panahon pagkatapos sa New York City sa pabrika ng Temple Industries, may isang lihim na grupo na tinatawag na The Ring na nag-aanyaya ng mga bagong miyembro sa pamamagitan ng isang malaking seremonya. Ngayon, sa Russia, may dalawang kilalang leader sa negosyo na may malaking problema sa The Ring. Kailangan itong asikasuhin, at si Masazoka, ang ninja assassin, ang itinalaga upang gawin ito. Ilang araw ang lumipas, at sa Koba Dojo na pinamumunuan ni Takeda Sensei, pinipisan niya ang lahat ng kanyang mga mag-aaral. Gusto niyang ipakita sa kanila ang isang espesyal na bagay na tinatawag na Yoroi Bitsu na mayroon siya ng 30 taon bilang The Grandmaster. Pagkatapos, biglang sumulpot si Masazoka at nagdeklara na siya ang dapat na maging susunod na Grandmaster ng Koba Dojo. Ngunit tumanggi si Takeda Sensei. Nagbigay pa ng banta si Masazoka, sinasabi na pagsisisihan nila ang hindi pagtatalaga sa kanya bilang Grandmaster. Pinayuhan ni Takeda Sensei si Casey at si Namiko na mag-ingat kay Yoroi dahil sa tingin niya, maaaring atakihin sila ni Masazoka. Gusto niya na alagaan ni Casey ang kanyang anak at ang mahalagang bagay na Yoroi Bitsu, kaya't pinagkakatiwalaan niya ito dahil siya ay isang kahangahangang tao. Sa maikli, dinala ni na Casey at Namiko ang Yoroi Bitsu sa New York. Iniligtas nila ito sa isang ball sa Triborough University sa tulong ng kaibigan ni Takeda Sensei na si Professor Garrison. Pagkatapos bumalik ng Japan, nawala ang isip ni Masazoka at inatake ang The Dojo. Pinatay niya ang lahat doon, pati na ang kanyang sariling guro na si Takeda Sensei. Sinubukan ni Namiko tawagan ang kanyang ama ngunit walang sumasagot. Sa mismong sandali ng pag-alis ni Masazoka sa dojo, narinig niyang tumunog ang telepono, at ipinakita na si Paul Garrison ang tumatawag. Kaya't nakipag-ugnayan si Masazoka sa The Ring upang malaman kung nasaan si Paul Garrison. Samantalang si Casey ay nagtatangkang hanapin ang kanyang ina sa New York. Pumunta siya sa huling kilalang tirahan nito at natuklasan na pumanaw na ito ilang buwan na ang nakalipas dahil sa stroke. Bumalik siya sa lugar ni Professor Garrison at ibinalita kay Namiko ang pangyayari. Sa parehong oras, natuklasan ni Masazoka kung saan sila at nagpadala ng kanyang mga kasamahan upang habulin sila. Hindi lang si Casey at si Namiko, kundi pati na rin si Professor Garrison at ang kanyang pamilya ay naging target din ni Masazoka. Sa kasamaang palad, nagtagumpay ang kanyang mga tauhan na patayin silang lahat. Pagkatapos ng isang masikip na taktika, naghahanap ng kanlungan sina Casey at Namiko sa isang inn. Nakakaranas sila ng malaking gulat habang nanonood sila ng TV.
Ayon sa balita, sila ang mga pumatay kay Professor Garrison at sa kanyang pamilya, at ngayon ay hinahanap na sila ng pulis. Pagkatapos, ang mga masasamang tauhan mula sa The Ring ay umatake sa kanila ulit, ngunit ngayong beses ay nakipaglaban sila sa isang puno-puno na tren. Ito ay kamangha-mangha. Pagkatapos makatakas mula sa mga tauhan ni Masazoka at bumababa sa tren, bigla na lang nagpakita ang pulis at inaresto si Casey at si Namiko. Nang gabing iyon, nagpanggap na abogado ni Namiko si Masazoka at nakalusot siya sa istasyon ng pulis at pinatay ang ilaw. Kinuha niya si Namiko at ginamit ang kanyang madilim na kasanayan upang masaktan ang ilang mga pulis. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nasave ni Casey ang isang pulis na malapit ng patayin ni Masazoka, ngunit kinidnap ni Masazoka si Namiko at patuloy na tinatanong kung ano ang nalalaman niya tungkol sa Yoroi Bitsu. Sinabi pa niya kay Namiko na pinatay niya ang kanyang sariling ama at lahat ng tao sa dojo dahil iniisip niya na niloko siya ng mga ito. Kaya naman sa isa sa mga lalaki na umataking kay Casey noon siya nakakuha ng impormasyon tungkol kay Masazoka. Nagdesisyon siyang bisitahin ang Temple Industries at nakakuha ng numero ng telepono ni Masazoka mula kay Ginoong Temple, ang may-ari ng kumpanya. Tinawagan ni Casey si Masazoka at sinabing ibibigay niya sa kanya ang Yoroi Bitsu kapalit ng kaligtasan ni Namiko. Matapos magdamit ng ninja suit at kunin ang ilang sandata, tumakbo si Casey papunta sa universidad upang kunin ang kahon. Samantalang si Masazoka ay pumunta sa lugar na kanilang pinagkasunduan. Pagdating niya doon, nakita niya ang kahon na may Yoroi Bitsu na ibinaba ng kran. Binigyan niya ng kalayaan si Namiko at nagtungo sa kahon, ngunit ito'y walang laman. Si Casey ay lumitaw sa oras na iyon, suot ang Yoroi Bitsu. Isang malaking pagtatagpo ang magaganap sa kanilang pagitan. Sa parehong oras, dumating ang mga miyembro ng The Ring at atakihin silang lahat, sumunod sa mga utos ni Ginoong Temple. Madaling pinagsuntok ni Masazoka si Ginoong Temple habang si Casey at Namiko ay nagsisikap na makatakas mula sa mga atake ni Ginoong Temple at ng kanyang grupo. Pagkatapos na matagumpay na mapatamba ni Masazoka ang lahat ng masasamang tao mula sa The Ring, ginawa niya ang isang mapanlinlang na hakbang. Ginamit niya ang isang tubo para barilin ng isang Nalasan na pana si Namiko at iniasar si Casey sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot ng bote ng antidoto. Napasukan sila ng malaking away, at sa gitna ng laban, naaksidente ni Masazoka ang pagkakatapon ng bote ng antidoto. Nang magkasagutan sila, nawala ng kontrol si Casey, at isinindi ng helicopter ng NYPD ang kanilang mga ilaw. Pumagtanggol si Masazoka sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng refleksyon mula sa kanyang tailback upang gawin ang isang ninja move kay bulag na si Casey at paglaho sa harap niya. Isinara ni Casey ang kanyang mga mata at lumaban gamit ang kanyang mga instinct. Tinusok niya si Masazoka sa likod at doon nagtapos ang laban. Si Casey ay labis na nagluluksa dahil hindi niya mailigtas si Namiko na aalala niya ang isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ninja sensei tungkol sa katana na may kapangyarihan na makasakit at magpagaling. Natagpuan niya ang antidote sa hawakan ng katana ni Masazoka at ginamit ito upang iligtas si Namiko. Agad itong nagtagumpay, at si Namiko ay naging maayos. Bago umalis, ginawa ni Casey ang isang huling bagay, tinanggal niya ang ulo ni Masazoka. Binigyan ng isang pulis si Casey at si Namiko ng magandang balita kinabukasan. Hindi na sila banihag sa pagkakasala ng paglalapastangan kay Professor Garrison at sa kanyang pamilya. Higit pa roon, nahuli si Ginoong Temple ng mga awtoridad, nagtatapos sa eksistensya ng The Ring ng tuluyan. Binigyan sila ng pulis ng kanilang mga pasaporte at sinabihan na umalis na sa New York. Bilang resulta, bumalik sina Casey at Namiko sa Japan. Nais nilang magpaalam sa kanilang guro na pumanaw na at patuloy na alagaan ang Koba Dojo. Siyempre, patuloy nilang binabantayan si Yoroi Bitsu. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Casey Bowman sa isang tindahan ng alahas. Binibili niya ang isang kwintas para sa kanyang asawang si Namiko bilang isang sorpresang regalo. Maliit na alam ni Casey na may dalawang magnanakaw na sumusubaybay sa kanya na may balak na magnakaw ng kanyang gamit. Ngunit hindi nagkaroon ng anumang problema si Casey sa pag-aalaga sa mga taong iyon at bumalik sa kanilang bahay. Pagdating niya sa bahay, ibinigay niya ang kwintas kay Namiko na nag-aasam ng kanilang unang anak. Mukhang sobrang saya si Namiko sa Red Along iyon. Sa bandang gabi, sobrang gusto ni Namiko ng tsokolate. Kaya't nagtanong siya kay Casey kung pwede niyang kunin iyon para sa kanya. Dahil sa kanyang pagiging mabuting asawa, pumunta si Casey sa tindahan para bumili. Ngunit nang siya ay magbabayad na, napagtanto niyang nawawala ang kanyang pitaka. Nagmadali siyang bumalik sa kanilang bahay. Sa parehong oras, may nakapasok sa kanilang lugar at nag-aanyaya ng masamang gawain kay Namiko.
Nang bumalik si Casey sa kanilang bahay, na-horror siya nang makita na patay na ang kanyang asawa, at may marka sa kanyang leeg mula sa isang barbed wire gun. Si Nakabara, ang pinakamatalik na kaibigan ni Casey na nag-aral din sa ilalim ni Takeda Sensei, ay bumisita sa kanya noong araw ng libing. Ipinabot ni Nakabara ang kanyang taos-pusong panghihinayang para sa pinagdaanan ni Namiko. Upang matulungan si Casey na harapin ang lungkot sa pagkawala ng kanyang asawa, inalok niya sa kanya ang pagkakataon na mag-aral sa kanyang dojo sa Thailand. Ngunit tumanggi si Casey dahil gusto niyang hanapin ang taong pumatay sa kanyang asawa at gumanti. Nagduda siya na ang pagpatay sa kanya ay maaaring may kinalaman sa mga kriminal na kanyang nilabanan matapos bumili ng alahas. Kaya't pumunta si Casey sa isang dojo upang makita kung may makuha siyang anumang clue. Sa dojo, nakipag-away siya sa ilang tao na nagte-training doon. Matapos ang isang malaking alitan, sa wakas ay natuklasan ni Casey ang dalawang mang-uumit at tinukso sila. Kinulong niya sila sa isang madilim na eskinita at tinanggal sa kanilang posisyon. Ngunit hindi siya nakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa puntong iyon, nagdesisyon siyang sundan ang payo ni Nakabara at maglakbay patungo sa Thailand. Nang dumating si Casey sa dojo ni Nakabara sa Thailand, mainit na tinanggap siya ni Nakabara at ipinakilala siya sa lahat ng kanyang mga estudyante. Nagdesisyon si Casey na manatili roon ng ilang panahon upang magpatuloy sa kanyang investigasyon sa pagpatay kay Namiko at sa paghahanap sa may sala. Isang araw, habang nag-eensayo kasama si Lucas, isa sa mga estudyante ni Nakabara, nawala ng kontrol si Casey at nagsimulang atakihin ito ng mabigat gamit ang isang bakon, isang kahoy na espada. Binigyan paalala si Casey ni Nakabara na panatilihin ang kanyang emosyon sa ilalim ng kontrol at inirerekomenda na subukan ang pagsasanay sa firewalking, ngunit hindi niya ito natapos dahil hindi pa rin niya kayang kalimutan si Namiko. Sa pakiramdam ng pagkabalisa, pumunta siya sa isang malapit na bar at napunta sa isang sagutan sa ilalim ng epekto ng alak kasama ang ilang lasing. Kinabukasan, hindi maganda ang pakiramdam ni Casey dahil sa lahat ng ininom niya noong gabi bago iyon. Siya ay patungo na sana sa hardin upang mag-ani ng prutas nang biglang magparamdam si Lucas, na nag-aalok na gawin ang trabaho para sa kanya. Nagpasalamat si Casey kay Lucas at bumalik sa kanyang kwarto, ngunit hindi siya makapagpahinga ng maayos. Parang may nararamdaman siyang babala mula sa kanyang instinct hinggil sa isang masamang pangyayari, at sa kasamaang palad, tama ang kanyang instinct. Nabalitaan ni Casey na natagpuan si Lucas na patay sa hardin, katulad ng pagkamatay ni Namiko gamit ang weapon na may alambre. Nakipag-usap si Casey kay Nakabara tungkol dito, at alam ni Nakabara na ang weapon na may alambre ay gawa ni Goro. Pagkatapos, isinalaysay ni Nakabara kay Casey ang isang kwento. Sinabi niya sa kanya na ang ama ni Casey at si Takeda Sensei, kasama ang isang lalaking tinatawag na Isamo, ay ang mga pinakamahusay na mag-aaral ng Koba Dojo. Pagkatapos mamatay si Sensei, ipinasa ni Isamo si Takeda sa pagsusuri para sa pamumuno ng dojo. Nanalo si Takeda sa laban at naging ang lolo. Nakita ng maliit na kapatid ni Isamo na si Goro ang buong pangyayari at nagsumumpa na maghihiganti para sa kamatayan ng kanyang kapatid kahit pa ito ay umabot ng 3 henerasyon. Si Goro ngayon ang leader ng isang organisasyon ng ilegal na droga sa Myanmar. Binalaan ni Nakabara si Casey na si Goro ay tutok na tutok sa kanyang manugang at inirerekomenda sa kanya na bumalik sa Estados Unidos. Ngunit may ibang plano si Casey. Humingi siya ng tulong kay Nakabara upang matuklasan kung nasaan si Goro dahil nagtatago ang lalaki sa Myanmar at kahit ang mga awtoridad doon ay natatakot sa kanya. Binigyan ni Nakabara si Casey ng isang sinaunang mapa ng Burma noong World War II na may marka na nagpapakita ng mga lokasyon ng mga imbakan ng mga sandata ng ninja. Matapos magpasalamat si Casey kay Nakabara, diretsyong pumunta siya sa Myanmar. Nakilala niya ang isang magiliw na tsuper ng taxi na tinatawag na Mike na dinala siya sa isang inn. Naghanda si Casey ng kanyang lahat ng ninja gear at ng ilang lason. Nang gabing iyon, natagpuan ni Casey ang isang pub na lugar kung saan nagtitipon ang mga nagbebenta ng droga, sa tulong ni Mike. Lumapit sa kanya ang isang lalaki habang siya iniinom ang kanyang alak mag-isa at nagbigay ng alok. Nagpasya si Casey na sundan si Goro upang malaman pa ang higit tungkol sa kanya. Nang makarating sila sa isang tahimik na lugar, binanggit ni Casey ang pangalan ni Goro, at naging maingat ang lalaki at tinawagan ang kanyang mga kaibigan. Bagamat nagtangkang magkaisa laban kay Casey, siya'y nakapanalo laban sa kanilang lahat at nakuha ang impormasyon na kinakailangan niya tungkol kay Goro. Pagkatapos nito, bumalik si Casey sa kanyang hotel, at doon ay biglang pumasok ang pulis, na nagtatrabaho kasama si Goro sa kanyang kwarto. Iniisip nila na siya ay isang Amerikanong especially iya at nais na siyang arestuhin.
Sinubukan ni Casey na tumakas pero maraming pulis at may armas sila. Dinala nila siya sa kulungan dahil hindi siya nakatakas. Sa bilangguan, siya ay lubusang masamang traitor, isinailalim sa iba't ibang paraan ng pang-aabuso. Gayunpaman, nagpa siya si Casey na magpanggap na tulog upang mapigilan ang pang-aabuso ng mga pulis sa kanya. Gusto ng kanilang ihahanda na siya ilagay sa selda, biglang nagising siya, at atake siya sa mga pulis, at ninakaw ang kanilang mga damit. Nakasuot ng uniforme ng isang pulis, sinubukan ni Casey na umalis mula sa bilangguan ng lihim. Bago umalis, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa kung saan nagtatago si Goro mula sa isa sa mga opisyal. Sinabi ng pulis na si Goro ay nasa gitna ng isang kagubatan. Matapos ang kanyang paglaya mula sa bilangguan, muli na namang lumapit si Casey kay Mike para sa tulong. Dinala siya ni Mike sa kagubatan kung saan nagtatago si Goro. Alam na ng mga tauhan ni Goro na darating si Casey at nagpipatrol na sa lugar. Si Casey ay nakipaglaban sa kanila at nakayang patumbahin ang lahat, kinuha ang kanilang mga armas sa proseso. Habang si Casey ay naglalakbay ng mas malalim sa kagubatan, sa huli natagpuan niya ang mga libingan ng mga Hapones na sundalo na iniulat ni Nakabara. Doon, binigyan niya ang kanyang sarili ng mga sandata mula sa isang kahon na puno ng mga armas ng ninja na nakatago sa ilalim ng isang kahoy na lapida na may embamang Nakabaraklan. Matapos sabihin ang lahat ng ito, nagpatuloy si Casey sa paglalakbay hanggang sa makarating siya sa lihim na tahanan ni Goro. Pumasok siya ng palihim sa punong tanggapan ni Goro at tinanggal ang bawat isa sa mga tauhan ni Goro isa-isa. Kapag natapos na ang mga ito, pinreparahan ni Casey ang lugar para sumabog at saka humarap kay Mayat, ang pinakamahusay na gwardyang katawan ni Goro at pangalawang lalaki, upang labanan. Sumiklab ang isang matinding laban sa pagitan ni Casey at ni Mayat, bagaman napakalakas ni Mayat, sa wakas ay nagtagumpay si Casey na patayin siya sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang puso at pagputol ng kanyang leeg. Pagkatapos, pumunta si Casey kay Goro sa kanyang kuta at nilabanan ang matandang lalaki. Nagtagumpay si Casey na bahagyang samugat sa tiyan ni Goro, ngunit nakabangon pa rin ang lalaki. Isinabit ni Goro ang may tinak na alambre sa leeg ni Casey sa gitna ng laban, ngunit ginamit ni Casey ang kanyang buong lakas upang makawala at nagtagumpay siyang depensahan ang atake. Pagkatapos ay ibinagsak niya si Goro sa lupa bago putulin ang kanyang ulo. Sa maikli, natapos na ni Casey ang kanyang paghihiganti at bumalik sa dojo ni Nakabara. Si Nakabara ay lubos na masaya na bumalik si Casey. Habang sila'y nag-uusap, dumating ang isang delivery guy para makipag-usap kay Nakabara. Napansin ni Casey na ang emblem sa kutsilyo ng delivery guy ay katulad ng sa mga holdapper sa Japan, at doon natanto ni Casey ang katotohanan. Si Nakabara pala ang pumatay kay Namiko at Lucas. Lumalabas na si Nakabara ay isang nagtutulak ng droga, at upang magkaroon ng kontrol sa kalakaran ng droga sa Timog Silangang Asya, siya ay nag-employ kay Casey para pabagsakin ang Goro Drug Gang. Kailangan ni Casey pumili kung susundan si Nakabara o mamatay. Ngunit wala nang naisip si Casey kundi huwag makipagtulungan sa mga responsable sa pagkamatay ni Namiko. Itinuturing ito bilang isang malupit na sagupaan. Binalibag ni Casey si Nakabara sa isang pader na nagbukas ng isang kwarto na puno ng mga sinaunang bagay. Patuloy silang naglaban, ngayon ay may mga baril na. Sinakmal ni Casey si Nakabara. Sa gitna, tinamaan ni Nakabara ng kanyang wakizashi ang kaliwang balikat ni Casey. Pagkatapos, sinubukan ni Nakabara ang atake kay Casey, ngunit hinawakan ni Casey ang alambreng may tinik at nilunod si Nakabara hanggang mamatay. Pagkatapos mawala si Nakabara, sinabi ni Casey kay Hiroshi, isa sa mga estudyante ng dojo, ang tunay na plano ni Nakabara. Nakatagpo si Hiroshi ng isang pakete para kay Nakabara na puno pala ng droga. Alam niyang sisirain nito ang reputasyon ng dojo, kaya't nagpa siya si Hiroshi na gawing parang wala lang at nagpasalamat kay Casey sa paglantad ng lahat. Tapos na ang paghihiganti ni Casey, bumalik siya sa Japan at inihulog ang locket ni Namiko sa isang pool, nagdudulot ng konting kasaysayan sa kanyang pagkawala. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.